turon. Tara! Bilang kasama niyo muli ngayong first thing, Thursday, ang nag-iisang kumilya sa umaga, Miss. Nakasama na rin ngayong Thursday morning ang nag-iisang Cherry Girl ng R&G, Miss Rachel Acada. Mayat nga! Sa panaginip ay liligaya, darating din ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pag sikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, harapin natin. Simple lang, kasama ka naman. Kung ayaw nila, sa akin okay lang. Kung di mo makuha sa tingin, ilagay mo sa taas. Kung ayaw pa rin, gumising na. Araw ng pag-asa'y narito na. Dumating din, haharapin natin. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pag sikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, 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 haharapin natin. Haharapin natin. Thank you so much. Abot kamay ang saya at kwento, kaya tuloy ang Wednesday vibe sa morning balitaktakan. Mayat niya. Mayat nga talaga. O, diba, that was Umagang Kay Ganda performed by Andre Tamayo. Isang magandang umaga sa'yo, Andre. Good morning po. Oo, si Andre ay ilang taon na? 21 years old po. 21. Yung pagsali mo sa contest na ito, ha? Contest, hindi. Hindi naman. Kamusta naman ang umaga mo? Okay naman po. Akala kong Medyo- sasagot niya kay ganda. Okay na kay ganda. Oh, Pero medyo grabe. kinakabahan. Opo rin. Oo, kakakabahan. Oo. Oo, alam mo naman tayo dito, kwentuhan lang naman talaga tayo. So, ikaw ba may jowa ka na? Oy, hindi. Pero gusto nating malaman, mula bata ka ba, kung umaawit ka na? Opo. Kasi since nung bata po ako is sumasali na rin po ako ng singing competition. Pero po parang sobrang mahiyain po talaga ako nun. Meron pa po yung time na habang kumakanta po ako is talagang kinain po ako ng hiya ko, tapos tumakbo po ako sa magulang ko. Ay, so hindi, ilang taon ka nun? Oo.
Around, ano po, basta below 10. Okay. Understandable Understandable. naman kasi mga ganung bata talaga, Oo. medyo may stage fright pa Mm. yan siya. Pero kailan mo na overcome yung ganon? Actually po, nung nag-college lang rin po ako kasi meron po akong sinalihan na group kasi taga-UC po ako, which is yung FA, shoutout po sa FA. So yun po, nag-perform po kami sa harap ng mga tao, ng mga estudyante, ganun po. Pag may mga events, ganun po. So dito mula, super late na rin pala, no? Na Opo. na-overcome mo yung hiya mo sa stage. Oo. Kasi may mga ganun talaga, at least. Pero nagigig ka din. Yes po. Oo. Ah. Kailan ka naman nag-start na mag-gig na? Nung ano pa po, 2022 po ata yun. Oh, Yes po. bago pa lang siya. Parang, Opo. nagpapast Parang ka din ba? Oo. Hindi po ako nagbabas. Bakit? Ay. Ayan na lang. Wala rin pong kasama. Mas nahihiya siya doon Oo. kasi mas maraming tao. Tao? At least pag nagigig ka, mas konti lang, no? Opo. Ganun ba Oo, yun? oo, totoo yun. Oo. Kasi kaming mga singer talaga, mga musician. Oo. Tapos, gitara lang ba yung kaya mong tugtugin? Yes. Nung kakastart ko lang po mag-gig po nun is kahonista po ako, yung beatbox. Oh, alam mo yon, kahonista. yung kahon. Sila yung naglalagay ng mga delata sa kahon. Nakakaubos ka, nakakagigil. Hindi. So kahonista ka talaga Opo. noon. Pero hindi ka pa nakanta. Kumakanta rin po. ako. Kumakanta Habang ka na. nagkakahon. Yes po. So yung pagkanta mo is parang na-develop mo na lang siya dahil kumakanta ka, hindi dahil family of singers kayo? Ay, meron din po akong Family members. Yes po, Na family kumakanta. members. Oo. Yes Kanino po. mo nakuha yung talent mo? Oo. Kay father ko po. Kay Oy, Father. Si Grabe ka Mother, naman kay anong Mother. talent ang nakuha mo sa kanya? Yung maging mahiyain? Oo. Hindi na po. Ano? Ano yun, sa ano lang. Ang namana ko po sa kanya, itsura. Ay, Oo. maganda ang nanay. Oo, Oo, gwapo ang kasi ang bata ganda eh. Hindi. Eme lang. Oo. So, yun lang nga, di parang since nag-start ka lang nakanta, na punta ka na sa mga gigs mong ganyan, naisipan mo na rin bang magsulat? Yes. Matagal ko na pong pinaplano pero parang siguro po hindi pa po ngayon yung time. Oo. Siguro marami pa po akong kailangang aralin pagdating sa larangan ng musika. Ay, So you think talaga na hindi pa na-reach yung rurok Yes ng po. iyong talento? Yes. Oo. para magsulat. Pero at in a way ba, meron ka nang naiisip? Oo. Yes po, may mga ideas naman na rin po ako pero Mm-mm. ayun lang po. Sinusubukan ko pa rin naman po muna siyang ayusin. Oo. Then bago ko po siya isulat. Sa bagay, at saka the fact na you're still a student, nag-study ka pa, Yeah. Yes o di ba parang mahirap din yung kasi gugugulin mo talaga yung oras din sa pagsusulat eh. Pero since nagigig ka, nalabas ka, may mga events kayo, paano mo na babalance yung oras mo between studying, gigs, music? Actually po sa pagdating naman po sa gig ko po is hindi po siya nakakasagabal sa pag-aaral ko po kasi Gabi. opo, gabi po. Hindi po ako, parang inaayos ko po yung schedule ko po na kukuha lang po ako ng klase ko po ng mga pang umaga hanggang hapon. Kasi po pang gabi po yung gig ko, which is hindi po naharangan. Nakakatulong din ba yung pagigig mo sa pag-aaral? Yes. I mean, opo rin naman po kasi Pang-allowance. pwede rin po. Oo. Then, hindi lang po dahil sa pera rin po yun kasi. Passion talaga. Yes po, passion passion po mo talaga. talaga siya. So ang nakikita mo pagkanta. talaga ang sarili mo someday or one day na talagang ito pa rin yung career na tinatahak mo. Yes po. Really? Full time? Oo. Hindi naman po sa full time pero meron pong parang oras po na mailalaan para po sa passion ko din. Mm-mm. Ah. Pero sa tingin mo, paano nakakatulong itong passion mo sa'yo bilang isang miyembro ng sosyudad? Society? Society? Siguro po, pag mag-express po ng emotion through music, and isang malaking bagay rin po yun sa akin kasi music rin po yung isa sa parang bumangon po sa akin para, alam niyo po yun, yung pagdating sa buhay, ganun. Oo. Then, parang go lang ng go hanggang sa makamit mo yung pangarap. Tama. Paano, ikaw ba, ano ang natutunan mo sa sarili mo? Bilang isang musikero, bilang isang estudyante, bilang anak, dahil dito sa passion mo sa pagkanta.
ano po, parang at least po mas nadidiscover ko na po nang nadidiscover yung sarili ko kung saan po ako magaling. Ganun. Oo. Yung mga genre mo talaga sa kanta, Ano siya? parang band, no? Opo, Mga parang pop rock? yes po, Oo, OPM, OPM. R&B po. Ganun. Ano pinakauna mong natutunan na kanta? Song? Kanta po ni Bugoy Drilon po. Ano kanta? Ay! Yung muli. Pagbigyang muli. Ay, hindi ba? Ay, Hindi. ba? Paano yun? Muling ibalik No! ang Kasi pag- lately, pinapakinggan ko ang songs ni Bugoy Sige Drilon. nga, kantahin mo pakantahin nga. kantahin Pasample mo. naman. Gitarahin Bakit? mo din. Ay, hindi ko po siya. Ay, hindi alam. mo alam. Oh, sige. 5, 6, 7, go. Bakit di pagbigyang muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala tayo, di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailan lang? At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayo natulitin ang pag-ibig na atin. Muli ikaw lang at ako. O, baka meron kong narinig na boses sa kanya. Kaboses ni, no? Wala ngayon. Wala ngayon. Oh, ibig sabihin, very unique Oo. ang kanyang tone. Ang ganda. Hindi po. Voice lessons ka ba? Hindi po. Hindi So, po. No, talaga. so naturally it came born? naturally to Yes you in sing. Nung bata ka, nung sumasali ka sa mga contest, ano yung mga contest pieces mo? Yun din lang po. Yun din, Opo. Bugoy Drilon. Yes po. Ay, so siya talaga ang naging inspirasyon mo. Hindi naman po sa inspirasyon, pero yun po kasi yung parang isa po sa nagustuhan kong kanta. So okay. hindi mo isa siya sa mga idol mo. Yes po, idol ko rin po siya. Pero sige sino po. talagang naging Oo. inspirasyon mo para ipagpatuloy ang pagkanta? Um, Ay, sos! Wala. Yan tayo eh. Ay, sos! Namumulat ya. wala naman pong ano. I mean, siguro sa family ko na lang rin po. Kasi, yun nga po. Pag every time po may ganaps, ganun. Pag, syempre hindi po mawawala ang kantahan. Yes. Lahat po kami Banding nyo na Yes bilang po, pamilya nagbabanding yung po kami. pagkanta. Opo. Oo, family of singers. Wow. Bakit hindi kayo sumali sa contest kayong buong pamilya? O maglaban-laban Tapos kayo. extended family pa. Sana, dami. sa international naman, sino yung ina-idolize mo? Si ano po, si Bruno Mars. Kapwa Pilipino. ayun! Kaboses niya. Si Bruno Real? Mars, totoo. Real? Ano Kanta ka nga ng isang pinaka-favorite kanta kanta ni Bruno Mars. I'll jump at the grenade for you. Yung ganon. Ayan, yan lang. Versace on the floor. Mahirap po kasing abutin Finesse? yung boses ni ano eh. Pinawis yung Mataas man. kasi, pero kaya naman niya kasing babaan. Same bed, but it feels. Oh, sige, go, go, go. Hindi ko po alam kasi. Sige, sige. 1, 2, 3, go. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. And my friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. And all just sounds like ooh, ooh. I'm too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Ang ganda ng technique ng boses I niya. told you. Ang ganda ng technique ng boses. Meron akong naririnig na ibang boses daw. Huh? Boses ni Andre Tamayo. Sino siya? Sino siya? I don't know him. Oh my goodness!
yung boses na naririnig ko si Andre, boses ni Andre talaga. Ang ganda ng teknika. Pero nung tawag ito, nung natututo ka na, as in yung sarili mong technique, naririnig mo lang ba sa iba o talagang inaral mo sa YouTube, ganyan? Ano po, naririnig ko lang rin po siya, then sinusubukan ko po siyang gawin. I see. Kasi ang ganda ng transition from low note to high notes, no? Ang linis. Oh, naririnig ko yun. Oo, Even yung vibrato. Oo, yung vibrato. 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 Vibrafor. Viva La Union! Oh, pero Oo, grabe. galing. To think na ang bata niya pa. So, Yes. alam kong malayo pa yung mararating niya and marami pa siyang skills na malalaman. Oo, at saka marami pa siyang jeep na sasakyan para makarating doon. May mga kapatid ka din. Oo. Nakumakanta? Kumakanta Ay, din. Hindi po. Ikaw lang ang Sumasayaw. nakanta. Opo. Ay, totoo ba? Gifted mo naman. Sana ikaw na. Oo. Ikaw ang paborito ng Diyos. Oo. Nakakaloka. Grabe. Parang nasa'yo na lahat. Nasa'yo na ang lahat. Ano? Wala lang. Sige, wala. Saan ka madalas napapakinggan or gumagawa ka ba ng Cover. covers? Hindi po. Nagla-live po ako sa TikTok. Okay. live Sige, version. saan? Ano yung mga socials and contacts go. mo? Baka may kumuha sa'yo. Lalo na ngayon, Oh. Decembers. Maraming Yes. Christmas Oo, party. maraming gigs kasal. yan. O, go, Yes, ano po. yan? So, minsan po nagla-live po ako sa Facebook, then sa TikTok. And minsan lang rin po sa IG. Ano yun? yung mga handles mo? Yung... Ano yung ano, username? It's so, Dre. yan po yung... Ayan. Yan, Andre yung makikita Tamayo, nyo po yan. sa baba right now, yan po Yes yung po. hanapin nyo lang. If you wanna hear him song. Sing Song. and watch him sing. Sing and Oo. song. Marami ka ng kwan Oh. dyan. Marami ka ng mga covers din. Hindi pa po ako nagpo-post. Ay, mag-post ka! Mag-post ka Oo. din. I-post mo yung kwan na, yung Though she's been dancing, Okay. sing with another woman. Oh, ganon. Diba? I-follow nyo po siya, ha? Yes. Diyan Yes, sa po. kanyang FB, Andre Tamayo, IG_it's Dre with 4 Ys at ang kanyang TikTok na @OnlyDre. Yes. Bakit may iba pa ba? Kaya only. Mamaya mapapakinggan natin muli si Andre Tamayo, na kilala na ngayon ni Angelica Arquero. Meron siya ulit ipaperform na isang kanta. Kilalang kilala to every Christmas. Yes, True Love. So baka may gusto ka pala munang batiin batiin. na pasalamatan. Binabati ko po yung family ko po nandun po sa bahay na nanonood po sa akin ngayon. Pati po sa family ko sa Cagayan na inaabangan po itong show na po ito. Ay, taga-Cagayan ka. Yes po. Saan Doon sa Cagayan? sa Santa Ana po. Adayo! Malayo po. Oo, Malayo. Adayo. Almost iso ng Murdungan. Mardo. Diba, Santa Ana? Yes po. Di ba kapag Na. tatanaw ka lang, Taiwan na, charot. Pero pagtatanaw ka, makita mo na Mabuyan Islands. Yes. Yes. Diba? Tama? Oo, malapit na siya sa kwan eh. So, Dul. Sa dulo nga. Santa Ana, napunta lang ako dyan eh. Really? Mm. When? Noon. Oo. What year? Ha? What year? What you did there? What you did? You understand mo sila? Mga ka-MP, yan ang abot kamay na saya at kwento natin. Napaumpisa pa lang ng araw natin ngayong Wednesday, December 3, 2025. Mamaya naman ang mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan po problemado po ngayon ang dalawang pamilya sa bayan ng La Trinidad dahil natupok po ang kanilang bahay. Malapit pa naman ang magpasko. Kaya po ngayon humihingi po sila ng tulong sa mga may nais namang magbigay sa kanilang tulong, financial at yung mga material things. Yes. At hindi lang po yan dahil sugatan naman po ang isang 19 anyos na lalaki dahil ulit sa panibagong naitalang vehicular traffic incident Oh my gosh. sa Baguio City. At hindi lang po yan, Yeah. dahil meron naman din po tayong good news ngayong umaga. Meron din dahil po halos habang papalapit po ang Pasko, pinailawan na ang giant Christmas tree ng Baguio City. Oh my gosh, I was so excited to see that. And then Really? when I saw the lights, I was like, oh my goodness, there's light. Hindi ganyan Oo, na kita reaction mo? mo. Nanonood ka? Nanood Ng ka ba? lantern? Ng lantern. Nasaan Oo. ka nun? Sa lantern. Sa SM pa po ako. Ay, nandun ka sa taas. Para at least makita mo ng buo eh. Yes po. Mga ka-MB, hindi lang yan dahil meron nahawa tuloy ako sa'yo. Ayan. Hindi lang po yan dahil mamaya naman, aalamin natin kung ano nga ba ang ganap natin ngayong araw na ito. At isang katanungang, ay,
mag-exercise sa ating mga kautakan at mga opinyon. Really? Ay, isang magandang tanong ito, lalo na ngayong December, maraming tourist. At syempre, ang inaabangan din natin pagkanta muli ni Andre Tamayo sa pagbabalik yan ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Center Point Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahi ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Muzar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Muzar Music, bringing music closer to your hearts. Muzar Music since 1976.
December 3, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Problemado ngayon ang dalawang pamilya mula La Trinidad, Benguet matapos matupok ng apoy ang kanilang tinitirahan. Narito ang report. Sa darating na Pasko, balak ng pamilya ni Nanay Mina ang magsalo-salo sa kanilang tahanan kasama ang kanyang mga anak at apo. Utuan, wala na yung mga gasol. Binili ko yun. Kaya naman ang kanyang asawa ni si Tatay Rogelio naging emosyonal nang makita na naging abo na lang ang kanilang bahay. Isang karoon, isang sangitak lang. So, dati nagtulong pa sila. Salamat kami. Sakit ng harap namin ko, hindi na kurang. Nagtatrabaho ko, nagiragsak ko, nagtrabaho, takalan, awang gaya. Datalang tinik pang panutag. Ayon sa mag-asawa, wala sila sa bahay nang sumiklab ang sunog, kaya naman ang kanilang kapitbahay na ang tumawag ng bombero. Maliban sa bahay nila Tatay Rogelio, nadamay din sa sunog ang isa pang katabing bahay. Nung nagsampay po ako sa may bubong, tapos sabi ko parang may sunog. Baka agsunsunog dati basura, tapos sitpay. Di kan kuna jay kumanik nga dito yun, panglima kami nga balay. Kita lang ma'am. Tapos kunakot, alahan nga sunog daytan yatan, nga puor nga sinsinan. Baka balayon kat agsabog mo ten, nangisitin, ti sumabsabog kat. Tapos lang nga bag, kunana mo ten. Di jay gayang tangki ni sister kami, kasi nung biyernes na yon nagkalkalan sila. Kaya naman problemado sila kung papaano muli magsisimula. Magtatrabaho kami, magtatrabaho kami man. Kakaasi kami lang, ang basura kami lang, ang kukuha kami ti kalakal, ganun. Yan ang pag-ano ng pagkain natin. Oo. Kung may maglinis sa bahay ng tao, kapan kami. Mag-uumpisa kami na naman, kami. Meron tulong, no? Kung may itulong da sa kaaruba, kapitbahay. Yan ang paanoan namin. Yung regarding doon is parang under investigation pa yung pero yung initial is nandun sa kitchen part ang nag-start according to doon sa mga bata. Kasi half day sila nung umuwi sila, tapos naglaro sila sa labas. Light material niya. Kasi pumunta yung Baguio City Fire, QRT, Quirino Hill Fire Substation, then Country Club. Meron pa yung Dreamland Water Delivery. So, nahirapan siya? Yes, ma'am. Kasi may bakod niya yun, no? Semento is. Kaya gumamit din yung mga kasama natin ng ladder. Umabot sa unang alarma ang sunog at idiniklarang fire out bandang alas 2:40 ng hapon. Umabot naman sa higit 80,000 ang pinsala ng sunog. Paalala naman ng BFP sa publiko, lalo na ngayong magpapasko. Ngayong 1 ng December, usually dapat mag-ingat tayo palagi before na alis ng bahay. I-check lahat ng pwedeng magkasunod. Anyos na lalaking driver patungo raw sa Barangay Camdas at lasing daw ito nang maganap ang insidente ayon sa Baguio City Police Office. Kung tayo ay magdadrive, wag po tayong uminom, dapat nasa kondisyon yung ating sasakyan. We have to observe yung ating speed limit, yung mga ordinances pertaining to traffic, at of course, dapat hindi tayo nagdadrive na lasing, may sakit o hindi maganda yung pakiramdam. Agad namang naitakbo sa pagamutan ng driver. Pinapaalalahanan naman ng BCPO at ng LTO na may karampatang parusa at multa ang mga motoristang mahuhuling nagmamaneho ng lasing. Nakapaloob ito sa Republic Act No. 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, kung saan maaaring magmulta ng 20,000 hanggang 500,000 pesos ang mga lalabag dito at ang suspension o pagbawi sa lisensya. Hindi pa kasama dito ang parusang pagkakakulong ng hindi bababa ng 3 buwang pagkakakulong, pero depende pa ito kung mayroong nasawi o nasugatan habang nagmamaneho ng lasing. Samantala, pasado alas 4 naman ng hapon ng Linggo rin, sa pulsa dashcam ang pagbangga ng taxi na ito sa sinusundang nitong taxi rin
sa kahabaan ng Governor Park Road. Ang 53 anyos na driver ng nabanggang taxi bumaba para tignan ang natamong pinsala ng kanyang sasakyan. Nayupi naman ang harapang bahagi ng bumanggang taxi na minamaneho ng 45 anyos na lalaki. Matapos mai-report ito sa mga pulis, nagkaaregluhan naman ang dalawang taxi drivers at hindi na sila nagsampa ng kaso. Sa tala ng Baguio City Police Office, bumalo na sa 800 kaso ng vehicular traffic incident ang naitala ngayong taon. Bagamat mababa ng 13.75% kumpara noong nakarang taon, hindi pa rin pakampante ang BCPO, lalo na sa inaasahang dagsa ng mga turista sa lungsod ngayong Disyembre. Vanessa Bugtong, RNG News. Pinailawan na ang giant bamboo Christmas tree ng Baguio City. Kasabay rin ito ang pagparada sa mga makukulay na parol na gawa ng isang universidad. Magbabalita Jose Robert Inventor. Pasko is around the corner na nga sa City of Pines. Bukod sa cool weather, dagdag pa sa holiday vibe ang kaliwat ka ng Christmas decoration. Kaya to start the celebration right, dagsa muli ang mga turista at residente sa Session Road. Ito'y sa pinaka-inaabangang pagpapailaw sa giant Christmas tree. Mula sa stained glass design noong nakaraang taon, tema naman ngayong taon ay giant bamboo Christmas tree. Gawa ito sa mga kawayan na pinalamitaan ng mga halaman. Mapabata o matanda, dama ang excitement. Hindi lang raw kasi ito symbol for resilience, kundi call for sustainability. At pagsapit ng 6:30 ng gabi, all eyes and phone on the giant bamboo Christmas tree. 5, 4, 3, 2, and 1! Nasinabayan pa ng engrandeng fireworks display ng SM City Baguio. Sulit naman ang experience para sa first-time Baguio tourist na si Nanay Lorita na fresh from Camp Sur. Oo, maganda. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pero hindi lang dito nagtatapos ang selebrasyon. Pagkatapos ng pagpapailaw, umarangkada naman ang taunang Lantern Parade ng St. Louis University. Dito, tampok ang mga makukulay na parol, presenting Lantern Festival around the globe. Bawat parol, dinisenyohan ayon sa kultura at tradisyon ng iba't ibang bansa. Mayroong ibinida ang Yifeng Lantern Festival ng Thailand. May mga naglalakihan ding parol na hugis dragon. Bida din ang kultura mula sa Moon Lantern Trail Festival ng Australia. At hindi rin nagpahuli ang ating mga opa, presenting Seoul Lantern Festival ng South Korea. Ang mga parol, isinasayaw ng mga estudyante habang pababa ng Session Road hanggang Melvin Jones Grandstand. Abangers tuloy ang mga turista, for the gram and for the reals. Damang-dama na po yung Christmas kahit na kakastart pa lang po ng Advent season. Dahil sa mga different colors ng lanterns and as well as the Christmas tree. The lanterns are pretty wonderful. Very beautiful. Ang ganda, sir, as in, bilang SLU student, very proud po ako sa aking school. Sa likod ng makukulay na parol ay mayroong malalim na simbolismo at mensahe ngayong Pasko. By lighting this Christmas tree, we are together declaring Baguio as the light of the world, the light of our country, the Philippines. Bagamat samot-saring isyo at sakuna ang kinahaharap ng bansa ngayong taon, mahalaga pa rin daw na huwag mawalan ng pag-asa. There is one thing that keeps us moving forward, and that is hope. Yan po, tinatawag po natin pag-asa. Kailangan po natin na umasa at maging positive po sa ating pananaw. Let us continue hoping para po sa ating mga kabataan,
para po sa ating mga anak, para sa ating mga apo, higit sa lahat, para sa ating bayan. Umabot naman sa halos 1,400 na kinatawan ng Baguio City Police Office ang idineploy para matiyak ang seguridad ng publiko. Pero umpisa pa lamang daw ito ng enchanting Baguio Christmas sa mga nakalatag na mga aktibidad sa lungsod ngayong Pasko. Jose Robert Inventor, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Mula ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Child Advancement Therapy Center. Center for Children with Special Needs, Learning Difficulties, Speech Delay, Behavioral Problems, and Academically Challenged. Our goal is not just to teach skills, but to build brighter futures for these children and their families. This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Upgrade every bite, one flake at a time. Crafted for perfection, let's indulge the best chocolate flakes in town. Teo's Chocolate Flakes is perfect as merienda at the best na pasalubong pa. Habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV's our Bishop Lifestyle. Duwit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff.
can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang Morning, balitaktakan. How is you? I am- Alpha ba? No, kasi hindi ako, nilalagnat ako, nagkakaroon ako ng sore throat. Oh, Meron akong why? flu, Oh na my inuubo and gosh. everything. Really? Yes, I'm not Hindi feeling nga, good. You're feeling under the weather. Yeah, under the weather. Totoo ba? Totoo. Kailangan mag-take ka na kaagad ng medicine. I did. Lalo na ngayon nga kasi di ba biglang from super Init. init. Tapos ngayon malamig-lamig na talaga. Sobrang ginaw na ng madaling araw at saka ng gabi. Kanina madaling araw nga, I woke up Yeah. and I opened my eyes. Oh, you Yes, should. and then I looked at the sun. Sun! Hindi, pero totoo. And everyone experience it. Well, lahat naman. Lahat nakakaramdam Ngayon, talaga nakakaramdam na ng malatrangkasong sakit. Yes, pero ako So, hindi pa naman. Kasi meron akong secret na gamot pag ganyan. Pag may naramdaman ako, yun talaga yung tinitake ko kaagad. Nawawala siya kinaumagahan. I thought mawawala rin siya. However, lumala. Yung sa'yo? Yeah. Eh kasi syempre, paano naglakad ka eh? Yes, Diba? oo, pero at Nakakatuwa. least. Hindi, pero ingat-ingat po tayo mga ka-MB ha, lalo't ngayon nga ang panahon ng mga ganyan. So, as much as possible, mga ka-MB, ay kailangan natin mag-take ng vitamins. Because it's very important for us to take good care of our health. Yeah. Because health is wealth, and wealth is is money. money. And money Is means, yours. hindi, No. money talks. Hindi, uy, Hindi, ngayon totoo. Opo. sabi nga nila, 99 problems, one solution, pera. Kung wala ka niyan, girl, problemado ka. Ayaw Sabi ko, sa'yo, lalo totoo nga po yung yan. December. Kaya naman po yung mga nasa nakikipag-communicate, tas may mga sakit, please mag-wear po kayo ng mask. Wow, I like mag-wear kayo ng mask tapos nakahawak siya sa jacket. Hindi, mag-wear tayo ng mask and then wag tayong makipag-communicate or Makisalamuha sa mga taong may sakit. Totoo Ganon. po yun. Pero wag nyo naman iba, may sakit ka, meron. Oh, huwag kang lalapit. Wag naman ganon. Oo. Dapat palakasin mo din yung immune system mo. Yeah, by eating vegetable, fruits. Vegetables, Vegetables. yes. Drinking a lot of water. And vitamin C. Vitamin C. Yes. Buti na lang yung tinitake ko ha. May vitamin C na siya. 4 yung laman. At nakaka-clear din ng skin. Ay, kukontak ko talaga kayo. Eme. Uy, pero ngayong araw na to, meron tayong may ganap ha. Alam mo kung ano? Ano? Yan ay ang International Day of Persons with Disabilities para sa lipunang may respeto, may access, at may pantay na oportunidad. Ito yan sa Anong Ganap? Kamusta mga ka-MB? Tuwing December 3, kasama ang buong mundo, ipinagdiriwang natin ang International Day of Persons with Disabilities. Isang araw para itampok ang halaga, dignidad at kakayahan ng bawat taong may kapansanan. Ngayong taon, ang tema, Fostering Disability, Inclusive Societies for Advancing Social Progress. Ang ibig sabihin, isang lipunang may puwang para sa lahat, may respeto, may access at may pantay na oportunidad. Hindi kailangan lumayo para makita ang inspirasyon. Marami tayong mga Pilipinong may kapansanan na nag-iwan ng malaking ambag sa kasaysayan at lipunan. Unang halimbawa, si Apolinario Mabini, kilala bilang Brain of the Revolution. Paralyzed man mula bewang pababa dahil sa polio, hindi ito naging hadlang para maging isa sa pinakamatalinong utak ng bansa. Siya ang unang Prime Minister ng Pilipinas at isa sa bumuo ng mga ideya at dokumento naglatag ng direksyon ng unang republika. Pinatunayan niyang hindi kailangan tumayo para maging haligi ng bayan. Minsan,
talino at tapang ng loob ay higit pa sa sapat. Isa pa ay si Carmen Reyes Zubiaga, dating Executive Director ng National Council on Disability Affairs. Siya ay isang babae na may orthopedic disability, pero buong tapang na nagtrabaho para palakasin ang mga batas at programang tumutulong sa PWD sa Pilipinas. Paalala ito na ang pagiging PWD ay hindi hadlang sa pagiging leader, tagapagbigay inspirasyon o tagapagbago ng komunidad. Sa kabila ng kanilang mga hamon, ang kanilang ambag ay nagpapatunay na ang kakayahan ay hindi nasusukat sa pisikal na kondisyon, kundi sa pagkilos, malasakit at dedikasyong iangat ang kapwa. Ngayon, unti-unti na rin dumarami ang inclusive schools, accessible public spaces, at workplaces na nagbibigay ng pantay na oportunidad. May mga assistive technologies na tumutulong sa communication, learning, at mobility. Maliliit na hakbang ito, pero malaking pagbabago ang epekto. At syempre, ang tunay na inclusion ay nagsisimula sa atin, sa pagbibigay respeto, pagbibigay daan, at pagkilala sa dignidad ng bawat tao, PWD man o hindi. Kaya ngayong December 3, ipagdiwang natin hindi lang ang personalidad, kundi ang prinsipyo, na ang bawat Pilipino, may kapansanan man o wala, ay may karapatang mangarap, magtagumpay, at maging bahagi ng pag-unlad ng bayan. Disability doesn't erase abilities. Inclusivity builds possibility. Sama-sama tayong lumikha ng isang lipunang mas accessible, mas welcoming, at mas makatao. Happy International Day of Persons with Disabilities. Diba, Miss Angelica? Sabi nga, pantay-pantay ang karapatan dapat ng lahat ng tao. Merong mga persons with disabilities man yan or hindi. Dapat yung karapatan, yung respeto lahat maibigay. Oportunidad. Alam mo what I love when I went to Thailand? Yes. Sa isang fast food chain doon. Lahat ng mga employees nila or staff nila, mga persons with disabilities. Ay, yes. ayun So may deaf and mute actually. So kapag mag-order ka, meron na dun, may signage na dun sa table mo ng mga simple sign language kung gusto mong tawag ito, mag-order. Ang galing. Kaya nakakatuwa. Actually, diba? Those are the opportunities that should be given to people with disabilities because they can still work. At sabi nga dun sa napanood natin, disabilities doesn't erase ability. Yes, exactly. Yes. And sana naman matutunan din yun ng ibang mga organization dito sa Baguio City or even sa buong Philippines na let's give them opportunities same na binibigay din natin sa mga sa mga hindi PWD. Yes, exactly. Anyway, mga ka-MBN nga ang ating International Day of People with Disabilities. Pero, napag-usapan natin kanina, ang buwan ng Desyembre. Ang buwan ng Desyembre, ang pinakamadaming mga tourists sa iba't ibang lugar. Especially here in Baguio City. At hindi lang dito sa Baguio City, sa mga karatig na provinces. Diba? Ang dami niyan. Pero hindi mo na ba napapansin? Minsan, yung mga pinupuntahan natin mga tourist destinations, ang mamahal ng mga bilihin. Diba? Umamin ka, oo hindi. Oo. Kasi ikaw mahilig ka mag-travel. Oo. True, diba? Naku mga ka-MB, itong ating balitaktakan question of the day. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Okay, ang ating katanungan ngayong Wednesday morning, dapat bang ipaglaban ng turista ang tamang presyo o dapat tanggapin ng traveling is a luxury and comes with a cost? Dapat nga ba? Bilang ikaw, isa ka ring turista naman. Sa tingin mo ba, kailangan mo pang ipaglaban yung tamang presyo kapag pumupunta ka sa mga tourist destinations na pinupuntahan mo? O, kailangan mong intindihin na kapag ikaw ay nag-travel, it's a luxury. Yeah.
So, saan? Iniintindi ko talaga na kapag may pinupuntahan akong ibang lugar, kung ganun yung presyo, hinahayaan ko. Kasi nga, pinili mo. kong pumunta doon and hindi ako pumunta doon para makipagtawaran. Yes. Oo. It's helping their tourism na rin kasi when you go there, Oo. di ba? So, you're contributing to their income bilang isang LGU. Exactly, totoo. Pero, minsan din, may mga travel na kailangan cheap. Oo. Like? Yung, alam mo yung kailangan mo magtipid din naman kapag namamasyal ka. So, as much as possible din sana, yung bigyan naman natin ng konting baba. Kasi, syempre, nandyan ka na sa accommodation, yung travel expense mo, yung tawag ito, yung sasakyan, diba? Yung mga ganyan mo. Transportation, transpo mo. Tapos sa pagkain, meron ngang nakita daw parang sa isang restaurant, hindi nabababa sa 300 pesos ang pagkain. Parang ang shampurado, 200 pesos na. Kasi meron pa rin, may mga pasyalan na tinitake advantage nila. Yung dami ng mga turistang pumupunta sa kanila, sa lugar nila mismo. Na hindi ko alam kung tama pa ba o hindi. Or hindi Kailangan na. ba dapat ma-regulate ng tourism office ng isang lugar yung presyohan? O hinahayaan lang kasi yun nga nakakatulong din talaga siya sa tourism industry. Yes, exactly. 'Di ba? Parang kung ako din lang naman, pero kung ako, kung ako isang business person, syempre I would really take advantage na ang lugar ko ay pinupuntahan at pinapasyalan. So, it really comes with a price. You come to our place, it's an expensive place, then you pay for expensive things. Yeah, exactly. Parang ganon. Ganun naman, well, dapat depende naman talaga. Meron talagang ibang tao na kapag pumunta sila sa isang lugar, specifically na lang, yung pumunta kami sa La Union, at yung kasama ko, ba't ganito ang presyo? Sa amin ganito, ganyan, O, di doon ka na lang sana nag-tourist sa inyo. Hindi. Diba? May iba-iba talagang opinion. Sa bagay. Eto, alamin natin ang kanyang opinion. Dahil bilang isa siyang estudyante na HRA ang tinatake, alam mo kung anong HRA? What's HRA? Hotel and Restaurant Administration. Ay, meron Dati kasi HRM. Management dati. Ngayon, administration na siya. Tatawagin natin si Andre Tamayo. Ang kilala ko na ngayon. Kunin mo yung mikropono mo. Halika dito. Since bilang ikaw ay HRA, sa tingin mo ba kailangan ba dapat yung turista ipaglaban nila na mas mababa naman yung presyo? Or kailangan mga turista intindihin na traveling comes with a cost? Actually, dapat po nakaayos na po yung parang hindi po dapat tumataas yung presyo. Hindi porket turista po is parang nakaano po yung presyo nila, kunwari. Turista po is mas mataas yung presyo. Pag taga dito naman, mas mababa. Mas mababa. Ganun po. Alam mo, speaking of which, may nagtanong sa akin yan kahapon. So, naniniwala, tinanong niya kasi sa akin kung dapat ba na may tourist price at merong local price. Sabi ko, oo. Oo. Kasi parang feeling ko dapat ganun eh. Kung taga dito, syempre, bilang ikaw na taga sa lugar na yon, dapat meron kang local price. Pero kapag turista ka, benefit mo yon bilang taga doon. Alangan naman na isasabay yung local price sa tourist price. Di ba? So, ako okay lang. Kasi again, you're helping the small businesses, the MSMEs, and at the same time, you're helping din dun sa, bilang turista, tumutulong ka din sa turismo nga ng isang lugar. What can you say about that? Away na to. Chas! Away na to. Agree naman po ako sa sinabi niyo kasi parang po yan, isa sa technique po nila para ma-maximize po nila yung revenue nila. Then, yes. And then, para hindi lang, para mabago rin po, para mas tumataas rin po yung kinikita din nila. Di ba? Ganyan talaga. Kasi ang HRA ngayon, hindi lang yung pag-manage ngayon, administration na rin. And kuha na lahat, no? The tourism side, lahat na. So, it's different from HM? HM is, parang... Ang HM, how much yun, di ba? Yan yung tinatanong kapag kuhaan, may online seller. HM po? No, hindi ko may HM. Di ba dapat may end yan? Kasi bilihan niya ng damit.
Oh, tuloy mo. Under siya ng HRA. No. Hindi na, Different iba na. Different department. I mean, parang ano rin po siya, under na rin po siya. I get it. Dapat tayo napunta dyan. Hindi Dapat na, yung tinanong ko tourism lang. yung Oo nga, sorry. pinag-uusapan natin. Tinanong So, lang. ikaw, agree ka na lang or dapat babaan lang ng konti? Agree naman na rin po ako. Pero sabi niyo nga rin po, medyo babaan rin po ng konti para medyo balance pa rin po din, walang magre-reklamo. Yes. Siguro okay lang na taasan, pero pag shampurado naman yan, wag namang 200 pesos. Depende. Hindi Diba? naman. Lugaw, 250. Malay mo Diba? naman. May itlog, 300 na kaagad. Overpriced. Overpricing na siya. So, at the end of the day, kailangan dapat ma-regulate ng tourism office yung pricing ng mga businesses sa isang lugar. Ikaw? Marinig to ng ilang mga business owners na nagtitake talaga ng meron talaga. Sasabihin niya sa'yo, bakit ikaw ba may business? Bakit ikaw bang namuhunan? Tsaka depende rin kasi kung saan ka kumain, pwedeng sa fine dining restaurant, fast food, and pero yun nga, man. yung isang lugar ngayon na pinag-uusapan kasi, kahit na mga kari-karinderya, mahal na. Really? Kasi nga, yung lugar na yun, talagang pinupuntahan at kilalang-kilala na dito sa Pilipinas. So, halos lahat na, maliit man na restaurant or malaki, pare-pareho na, taas-taas na yung presyo. Ganon. Tama pa ba yun? Huwag ka na lang kumain. Magbaon na lang po kayo. Yeah, exactly. Pinaka-best. Oo. Yung sobra. Alam mo, yan yung favorite kong gawin talaga kapag pumupunta ako ng pamasyal eh. Hindi totoo. Sa aming family, nagbabaon po kami ng food para mas makatipid ka. And at the same time, hindi ka magrereklamo kasi luto mo. Yes, mamamalengke ka. Oo, di ba? Mamalengke ka. Tapos, yung kukunin mong tahanan ninyo, may lutuan. Di ba? Ikaw, nagda-travel ka ba madalas? Di naman po. Pero pumupunta ka sa mga tourist destinations? Minsan pa pag may free time lang. Ay, sosyal. Ikaw ba ay kumakain sa mga restaurants o nagbabaon ka ng hotdog at saka egg na may rice? May rice. Elementary ito. Pag lumalabas po siguro kumakain po ng ganun. Pero pag school lang po, minsan nagbabaon lang din. Okay. So yun ang pinakamagandang solusyon. If you're on a tight budget but you want to travel, you just buy food first and then you just cook it there na lang. Best na gagawin nyo talaga. Yung pinaka-the best yan. Ay nako, matuto kayo sa akin. Yes, at magpanggap kayong lokal. Diba? Totoo yan. Magpanggap kang lokal. Alam mo, nung nasa Thailand ako, pag pupunta ka sa mga bilihan, mahal ang tourist price. Sabihin mo yung isang pants, ibebenta nila yan ng 700 pesos. Ay, 700 baht. Nung time na yon times 1.3 ka muna. Pero hindi tayo magukal. 700 baht. Mag-Thai ka. Magsalita ka ng salita nila. Tapos maa-amaze sila. Put pa sa lo. Sabi, kaya mong magsalita lang. Dainit nung, nakap kaya ko ng maliit. Ganyan. Tinaya ka. Taga saan ka? Mga ganyan. Philippine. Philippine Gang Makloy. Ang galing mo. Sabi, actually, 2 years na ako nandun. Pero pag tinanong kung ilang taon ka na bang nandito, 2 months ang sinasabi ko. Really? Yes, Songdoan, nakap, sabi kong ganun. Hoy, 2 months you speak Thai very, very well na. Pero hindi nila alam, 2 years na akong nandun. Yung 700, 150 kong nakukuha. Ay, totoo yun. Local price yung binibigay sa akin. So, magpanggap kayo na local. Diba? Ganon. Basta makinig po kayo sa awa, makinig. Inutusan, pero yun yung dapat sige, gawin. yun lang naman, no? Yun sa'yo. Magpanggap ka din. Mapagpanggap na Bea. Mga ka-MB, nako yan po ang ating abot kamay na saya at kwento dito sa Morning Balitaktakan. Pasalamatan muna natin ang mga partners natin. Pongtao Dashcam Supplier para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Visit them at Balete, Long La, Trinidad, Benguet. Homebound Furniture Plus, your Baguio-based home office, outdoor and customized furniture showroom. Visit them at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel, plunge into pure fun at Puerto de San Juan, located at Ilisur, San Juan, La Union. Surf to Sawa ang pinakabagong abot kayang prepaid fiber internet powered by Converge. Child Advancement Therapy Center, building a brighter future for children with special needs and their family. Visit them at Ignacio Villamor Street, Barangay Luwal
Kalwalhati, Albergo Hotel, Baguio City. You may contact them at 0967-402-5876. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Walahati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pactal Via, Ambokla Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skin Lace Medical Laser and Aesthetic Center, providing expert care to help you feel confident and comfortable in your skin. Skin Lace, crafting timeless beauty. Palm Grove Hot Spring and Mountain Resort, located at Sinang Alisan, Tupa Benguet. Rain or shine, Palm Grove is ready for you. Teus Chocolate Flakes, upgrade every bite, one flake at a time. Visit them at Youngtown Subdivision, Bakaking Central, Baguio City. At special thanks naman kay Krista and Karen Music for our RNG Luzon Christmas Station ID 2025 na pinamagatang ng Dahil sa Pasko, which is available to stream sa ating mga online platforms, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, nandyan po. Nandyan tayo. And of course, ang full blast audio, an epitome of pure passion, bringing your music to a different dimension, located at Amparo Heights, Baguio City. At na pinakaabangan ng lahat, ang birthday greetings, unahin na natin kay... Happy birthday kay Madam Jocelyn Ibi, ang aking homeroom teacher nung 4th year high school ako sa Sinait National High School. Happy birthday sa'yo, Ma'am Jocelyn Ibia. And happy belated birthday naman. Happy belated 56th birthday. Yon. Happy belated 56th birthday kay Ma'am Iluminada Camlas Dapig, to the super bait, dedicated, and inspiring principal of Santa Fe Central School. May your special day to be filled with love. Nasan yung two? Be filled with love, gratitude, and blessings. Thank you for your kindness, leadership, and an unwavering commitment to your students and teachers. Wishing you good health, joy, and continued success in all you do. Mabuhay po kayo, ma'am, and happy belated birthday. At happy belated birthday din kay Sir John Daryl Katabay, ang tourism officer naman ng Bani, Pangasinan. At kay Gilbert Habano, isang rapper ng Baguio City. Happy birthday po sa mga hindi po namin nabati ngayong araw. Naway pagpalain ng Lalawa, ikaw ba? Babating kang birthday. Ay, yun ba? Birthday po ni tito ko yun. Tito, happy birthday. Pangalanan mo naman. Si Tito Dante po. Tito Dante, happy birthday po sa inyo. Sana ay tawagin nyo kami sa inyong handa mamaya. Total, nandito naman yung pamangkin ninyo. Sabay na kami punta dyan ng lunch. Hindi ito uuwi hanggat walang Shanghai. Charot lang, charot. Tama yan. At syempre mamaya naman ang Christmas lighting ceremony dyan sa may Hotel Supreme. So, exciting. Punta-punta na. Exciting yan. Ilang araw na nga nagbabago magpasko! 22 days na lamang! Abay! I'm so excited. Naman. Yan yung kanta natin. Dahil sa Pasko by Krista and Karen. Ako po, I hope na kapag inuunti-unti na nating bumili ng mga pang Noche Buena natin. Oo, ikaw pa may pang Noche Buena ka na. Saan? Sa Taiwan po. Kasama ko po ang si mother ko, si father ko, then si ading ko, then si dalawang pinsan ko po sa Manila. Aba, bongga! Magki-Christmas siya sa Taiwan. Uy, dalhan mo kami ng tea. Bubble tea. Bubble tea. Yan yung sikat si Taiwan Bubble tea. Ano bang wish mo ngayong Pasko? Wag world peace. Wag world peace. Ayaw namin ng ganyan. Gusto namin praktikalan. Hindi, gusto natin. Anong material? Wish ko po is ayoko din ng good health. Wag akong basta kung ano po yung mga plano ko hindi sa pwede. buhay Gusto ko practical. Ako, gusto ko ng ref, 2 doors. Ikaw? Pwede po pera na lang. Magkano? Kailangan dapat specific daw. Sige, kahit kung ano na yung kayang ibigay nila ninong ko dyan. Nagtatago na sila ngayon. Joke lang. Ayan, mamaya naman mapapakinggan ulit natin si Andre Tamayo. Magpre-prepare na siya. Yan, perfect. Ikaw, Miss Angelica, yun pa rin ba? Hindi pa nagbabago? Nagbabago-bago siya, pero hindi ko pwedeng sabihin. Ha?
Ay, nako, may narinig akong hindi ko gusto. Uy, Bawal yan. hindi yun pwede. Pero please tuparin nyo po. At saka siguro, ano na rin, yun lang muna. Yes. At mga ka-MB, nga pala abangan po ang Klimaware fashion show sa darating na December 6. Alas 5 po yan. At abangan nyo ang aking pa-aura din ulit doon. Alas 5 ng hapon. Yata? And of course, huwag nyo pong kakalimutan, magkita-kita po tayo dyan sa Irisan sa Sabado rin po yan. December 6. So see you there po. Wow. Bakit ganun ka? Pinakasama niyo muli ang nag-isang bupilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin po ngayong Wednesday morning ang nag-iisang Chapepe Girl ng RNG, Miss Angel. Once again, magkita-kita ulit tayo bukas sa pagbabalik tanaw na episode natin dito pa rin sa Masaya, inspirational, very inspiring na Morning Balitaktakan. And once again, here is Andre Tamayo performing the song Bibingka! Simbang gabi na naman, tayo gising na patulog pa lang ang baan. Ang siway ng hangin dahan-dahan na humahaplos sa mukha ng bawat tao. Bumabagsak-bagsak pa ang mata, dahan-dahan ko isla ang mga ilaw ng tumatandang simbahan, kung saan magkasama tayong nagdasal at nakinig sa misa de Gallo. Pagdating ng ama namin, ang oras suminto ng magkahawak ang ating mga kamay. Umawit mga ulap at sabay, nagsiawit ang mga anghel sa langit. At ng unang gabi ng Pasko'y sumapit, kay ganda ng harana ng tinig na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang sabi nila, pagkatapos magsimba, habang hinahatid kita sa iyong tahanan, parang walang katapusan ang ating kwentuhan tungkol sa mga buhay ng isa't isa. Ako'y nahalina ng maparaan, tayo doon sa may tindahan, umawit mga ulap at sabay, nagsiawit ang mga anghel sa langit. At ng unang gabi ng Pasko'y sumapit, kay ganda ng harana ng tinig na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang sabi nila, natapos din ang siyam na araw ng simbang gabi. Ang sabi ko sa sarili, baka ito nang huli. Pero mula nung unang ama namin na ang iyong kamay ay hinuwakan, di mo na binitawan. Nagsiawit ang mga anghel sa langit, at ang unang gabi ng Pasko'y sumapit, kay ganda ng harana ng tinig na sumasabay sa ihip ng hangin.
Ang sabi nila, ang sabi nila, oh, ang sabi nila, bilhan mo na siya ng bibingka, dahil ikaw na ang aking tadhana. Bilhan mo na siya ng bibingka, dahil ikaw na ang aking tadhana. Bilhan mo na siya ng bibingka. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.